Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo ka-coffee. Nandito pa rin po tayo sa Pasig River Esplanade. Part 2 ito ka-coffee na ating video. At magkaroon tayo ng tour. Napakaganda ka-coffee. Nakikita nyo yan, napakaganda oh. Mag-tour tayo ka-coffee kasama po si Assistant Secretary Mark Sambar ng DSUD at explain niya sa atin yung mga amenities, yung mga features nitong Pasig River Esplanade Phase 3. Nakabubukas lamang po and mismo si Presidente mismo ang nag-open ng Esplanade na ito. Sige, let's go! So welcome again to Pasig River Esplanade Phase 3. We officially opened yesterday, February 27, and now as you can see, it's open to the public, and we have a lot of visitors. Kaya everybody is welcome to come and visit Pasig River Esplanade Phase 3. Free of charge po to, open 24/7. Alright? So, again, I'd just like to explain our Esplanade. We actually opened up to, ang bagong development natin was started at Plaza Mexico, which is behind us, all the way to Fort Santiago ahead of us. That is a total of about 600 meters. So ito po yung pinakamahaba naming na-inaugurate. Additionally, itong area na kung saan tayo ngayon is the Maestranza Esplanade, where we created a 6-meter walkway on top of the river, and we reclaimed 10 meters road lot for a total of a 16-meter width and a 240-meter long esplanade dito. So that is roughly about 3,000 square meters of new open spaces for the public to enjoy. Okay? Nakikita po natin, maganda po ang lighting dito. Especially, we're catching it at the right time na pababa na po ang araw at nakikita natin na buhay po ang light up dito sa ating esplanade. Boss, balak siyawan tayo ng housing. Meron. Kasama pang housing yan, boss. Yeah, meron doon sa may sa may PPA na property. May Taga-disod ka. Taga-disod ka. Yes, sir. Taga-NSJB ako siya. Okay. Retired. Oh, ayun, may housing po kami doon. Malaki po yung development natin doon. Doon sa may PPA property, doon banda sa may North Harbor, I think. Yeah. Hindi San Jose. Pangalan po. San Jose? San Jose? Bata ni Owan to eh. Sa DSUD po ako. Nagpaalam siya? Assistant Secretary Mark po. Mark. Sambar. Yes, sir. So, as we can see, sir, look at here, along the Esplanade, we put up murals for the time being because we wanted to have something for the public. Sina Costa. San Jose? Hindi po. May mga iba pong nag-construct po dito. Yes, sir. We put up murals here for the public to enjoy yung mga art pieces ng different national artists and local artists po natin with the theme of Philippine history and Philippine national patriotism. Yung isang mural po natin is about Bayang Magiliw. We have the history of Manila, and we have other murals by Botong Francisco. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Ganyan talaga yung ito yung mga vision po ni Secretary Acuzar. Yes, sir. So nakikita po natin, it is really a long walkway for people to enjoy. Marami pong nakikinabang at natutuwa na mahaba po ang pwedeng lakaran at malapad. Diba? Yan yung importante rin, malapad po siya eh. Hindi po siya masikip, marami po pwedeng dumaan dito, back and forth. Meron rin po tayong bike lane po dito where we're walking right now. Ito pong pula, yeah. We have this as our bike lane. Okay? Dito po, tagot din po siya na ma-open din po na Fort Santiago. Yes, sir. So, right now, provisionally, makikita po natin mamaya, naglagay po ng maliit na booth ang Fort Santiago dito sa may side entrance by our view deck to the moat. So makikita rin natin na yun yung nila, provisional entrance, pwede pong pumasok ang mga tao po doon. So sir, may mga viewers po tayo nagtatanong how much daw po ang approximate na budget daw po dito na inilaan
I have to double check. I am not very familiar with the figures right now. Pero rest assured, the funds for this one was primarily through donations of the public sector. So wala pong ano to sa ang binabayaran lang po ng gobyerno ay probably ang team po namin na nagbabantay po dito. Hey sir, napansin lang po namin yung picture ni PBBM and First Lady. Kasama din po ba siya na ilalagay po dyan as mural po? Well, ang gugustuhin nga namin na kasama po sila dahil sila naman po ang talagang arkitekto sa buong programa na to. Kaya nga ang tawag po ng program is the Pasig Bigyang Buhay Muli or the PBBM project. So, of course, si First Lady at saka si Presidente doesn't want to take all the credit for it. Kaya sabi nga sa amin na hindi na kailangan yung mukha daw nila. So, napaka-humble naman ng ating Presidente at saka First Lady. Pero, to be honest, sila talaga ang, syempre, yung driving force behind this development here. At nung nag-inaugurate nga po kami, tuwang-tuwa sila, nakita nila kung paano nating na paganda at na-rehabilitate, na-revitalize itong area na to. Almost how many months, sir, yung construction po bago ma-open po ito? I think we started around November at Plaza Mexico and then we finished around mid-February. Wow, so napakabilis, no? Yes. Ng construction. So, right now we're entering the Fort Santiago area already. On the left, there are ruins here that may plano po ang Fort Santiago or ang Intramuros Administration i-rehabilitate in the future. So, maybe in the future, magiging ano na rin po to, mga commercial spaces, mga ibang mga tourist visitor centers. Mas more on economy talaga po. Yes. And also services for our visitors na meron silang mga areas where they can rest. Diba? Kasi mahaba-haba rin po ang ano natin. Ayan po sir, ano po ang ganda ng ano yan? Yes, ito po yung future na mga developments na gustong gawin ng Intramuros Administration for this portion of Fort Santiago. As in, ganyan po talaga sir? Well, concepts po siya. Yung structure, syempre iibahin pa po yung sa loob. Okay. Yeah. So napakagandaan, talagang makikita mo yung tibay. Yes. Panghabang Yeah. ano, Yeah. long term sa ika nga. Yes, yes. Ma-open yung ganito. Matagal din. So, Estimate natin, sir, like how gano'ng kalaki? Yung- Crowd estimate natin. crowd estimate natin, I have no idea, pero since I came here around 4 p.m., marami na po ako nakikitang maraming You have to understand, meron po ibang tao galing po sa Fort Santiago kasi nakakalabas na po sila from Fort Santiago. So yung ibang guest ng Fort Santiago dito na po lumalabas sa ating Esplanade. And vice versa, yung ibang guest natin sa Esplanade, pupasok na sila sa Fort Santiago at doon na sila lumalabas. So naghahalo-halo na po yan. Yan po yung access. Yes, so here is the access to Fort Santiago. Temporarily nakasarado pa yung access nila at the end, pero right now ito po yung binuksan nila para makapasok po ang mga tao at ma-enjoy rin ang Fort Santiago. So one of the things that we built here as well was a view deck so that people can enjoy the moat and the surroundings of Fort Santiago from the Pasig River. Yan, so makikita nyo naman, malawak yung vista po dito, marami po makikita at Sana all! Sir, ito po sir, as is na po ito. there was an existing boardwalk here that we had to rehabilitate. Ang nangyari po kasi, maybe up to this point, tambak po siya ng mga basura dati, hindi po siya passable. Tapos, yung mga tao na lumalabas po sa entrance dun sa dulo, hanggang dito lang po silang makakalakad at hindi na sila makatawid papunta sa Plaza Mexico or beyond.
So ang ginawa po natin through the PBBM project, binuksan natin ito, nilinis natin lahat, pinavement ulit natin to lahat, at binuksan natin yung walls. Kasi dati po maraming mga ligaw na puno na lumalaki dito. Actually, nasisira na po yung walls natin ng Fort Santiago. So, pinaka-usapan din po kami ng Intramuros Administration, tanggalin na po para ma-highlight rin natin yung walls. So, nakikita nyo, lalo na sa gabi, na highlight natin ang kagandahan ng Fort Santiago walls. So, hindi na po siya lalagyan ng, sir, ng ilaw po dyan para mas lalong lumabas yung kagandahan. I think ganito na po siya para at least subtle lang yung pagkaano niya. Kagaya po yung mga monumental lighting natin sa mga ruins natin doon sa likod. Ganyan lang po na hindi naman sobra dapat na malakas yung ilaw. Pang-accent lang talaga sa ating sa kagandahan. 3D mapping. In the future, that can be that can also be a something that the Intramuros administration can consider. Yeah. So, May mga hindi na po ito yung ilog Pasig kalat noon, kalat dito. okay. Siyempre, original wall po to. Yes. Hindi na po sa papatungan. Hindi, ito na po siya. Hindi na po pwedeng patungan yan. Yung structure. Itong structure, sir, dati pa po ito. Yes. Ano pa to? Panahon pa to ng Spanish time, ma'am. Yeah. So, ito talaga ang gusto ni First Lady talaga Yes. ma-preserve. Yeah. Well, syempre, there's some portions ni-rebuild during the Filipino-American War, the World War II. Kaya yung mga butas-butas nga sabi nila, mga bomba at mga bala yan eh. Tama pa po yan, bro. Wala mo kayo na nakita pa ng mga... So, panahon pa yan, sir, no, if I'm not wrong, ni President Marcos Sr. Tama po ba? I would assume, yes. Matagal na po naman yung Fort Santiago walls. Pero like I said, hindi masyado na bibigyan ng pansin dati. At yun na nga, hindi na highlight kung paano natin pwedeng pagandahin. So, first day of opening po ito. Yes, today is the first day of opening. Kaya we prepared some entertainment. Dating kapunan lang ito ng mga basura at tambak ng mga bako. So, ito nyo naman, napapakinabahan dati. Grabing Ano po, ganda. sir, yung haba po nito? Itong walk na to from Postigo entrance all the way to Maestranza is about 150 meters. Oh, grabe. So, within 3 months, almost 3 months, talagang na-reconstruct po ito, no? Well, ito existing na po to, pero nilinis talaga namin tapos binago namin yung mga ilaw, inayos namin yung mga balusters, yung mga lamps. Dati po madilim rin po dito kasi ilan lang yung ilaw dito. So ginawa namin ng design na maaliwalas na po siya, nakikita nyo naman. Mamaya pag talikod po natin makikita nyo tuloy-tuloy na po yung ilaw at maganda po yung lighting dito. Kaya kagaya nga sinasabi ko, lighting really plays a big important role on the ambience, 'di ba? Kung paano ma-enjoy ng tao ang isang area, 'di ba? So with this makikita natin na pag maganda po yung lighting, maganda yung pagkaalaga, talagang bibisitahin ng mga tao. Talagang naka-proud po natin. Ano sakali ba, meron ba ditong boat na sakaling mag-iikot? Dito sa Pasig River, meron ba tayong magkakaroon ba niyan? Boat na umiikot? Eventually, we will have plans in the future to coordinate with the other departments na maikutan natin lahat ng magkakaroon ng mga alternative transportation along the Pasig River. So, nakikiugnayan naman po tayo sa iba't ibang mga departamento natin para nagtutulungan po kami paano ayusin yung sitwasyon dito. So, as you can see, from here, kitang-kita po, all the way to sa ginawa natin hanggang sa Manila Post Office, may yung mga pailaw po natin. Talagang mapapalove the Philippines ka na lang talaga ka-coffee. Sige na, yung mga hindi pa nakakapasyal dito sa Pasig River Esplanade, pasyalan nyo na ito, libre ito ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, invite ko na rin kayo ka-coffee. Please like and follow sa ating Facebook page ang ka-coffee. At yung mga nasa YouTube naman, please click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated din kayo sa ating mga bagong upload. Tara na, love the Philippines. Ang ganda.